Okay. Ayan. Hello po. Iuro mo siya. Hello, Father. Good afternoon. Good afternoon, Padre. Oo, nandito po yung parishioner ng Malate, mga elderly po. Hello po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Sige, magandang hapon po. Hello po. Good afternoon po. Padre, kilala mo yan. Hi, hello. Nandiyan pala yung mga kapatid ko sa pananampalataya. Kamusta po kayo? Ito. Ay, Okay. ayan, sino? Ay, hello po. Okay po. Sige po. Sige po. Pwede na po mag-start, tita? Yes. Hawakan ko lang kasi hindi masyado marinig. Okay. Sige po. Isa pong mapagpalang hapon sa inyong lahat at welcome po sa ating ano nga pa tawag dito, tita? Alokosyon or welcome po sa ating pakikipagbahagi ng salita ng Diyos. Sa ebanghelyo po na narinig niyo na po siguro, yung ebanghelyo po natin para bukas, sinasabi po dito na isa lang po yung lesson na kailangan po nating matutunan. Ayun po ay bawal manghusga at hindi po tayo dapat manghusga. Sa theology po, sa seminaryo, sa school, pinag-aaralan po namin yung confession, yung sakramento ng kumpisal. Kasi kailangan po namin malaman kung ano yung mga dapat gawin kung yung isang tao ay nagkukumpisal sa amin. So, yung mga sinasabi, dapat ganito, ganyan. At yung sinabi lang po sa amin ng aming professor, yung aming guro, ang sinasabi niya, pag may lumapit sa inyo na gustong magkumpisal, huwag niyo siyang husgahan. Tanggapin niyo siya kasi hindi lahat ng tao may lakas na pumunta sa harap para magkumpisal. Halahanin niyo na yung Diyos ay mapagmahal. At tandaan niyo na yung taong yun walang kasalanan sa inyo, kundi may kasalanan sa Diyos. So ngayon po mga kapatid, mga lolo at lola natin sa pananampalataya sa Malate, yun po yung mensahe ng Diyos sa atin. Dapat po, meron po tayong pagmamahal sa kapwa. At yung pagmamahal na yun, dapat po matranslate po natin, maipahayag po natin sa pagiging hindi mapanghusga sa kapwa. So paano po ba natin maiiwasan na hindi po tayo manghusga sa kapwa? Paano po ba natin gagawin ito? Una, sa aking pagninilay, dapat po palawakin po natin yung pag-intindi natin sa kapwa, yung understanding, yung pagkakakilanlan natin sa kapwa. Dapat po intindihin natin yung tao. Huwag natin basta-basta husgahan kasi hindi po natin alam kung ano po yung kwento, bakit po siya gumawa ng kasalanan. Marami po tayo mga kapatid dyan sa Malate na pumunta sa akin sa confession, lalo na po yung mga kapatid natin na ano po bang proper term, nagbebenta ng laman o kaya nagtatrabaho sa mga bars dyan sa Malate. Alam niyo po, nakakalungkot po minsan. Minsan kasi hinusgan sila ng tao. Pero sa totoo lang po, mga kapatid, may mga kwento po may mga kwento po kasi sila. Yung iba po, galing probinsya, naakit na parang naloko lang sila, na-scam sila, akala nila trabaho sila sa bahay, pagdating dito, pinipilit po silang magtrabaho yun nga po, sa mga ganyang hindi magagandang trabaho dyan sa Malate. At wala rin po silang means o wala rin po silang means na bumalik sa probinsya nila kasi wala rin po silang pera. So, may pagsisisi po sa kanila, sa part nila, pero ginagawa po din naman nila ng paraan. Kaya po, naisip po, wag natin po silang husgahan. Kung ano man po yung ginawa nila, wag natin po silang husgahan, bagkus iyan po yung sigaw ng pangangailangan nila ng tulong, na tayo po, itulungan natin po sila, rather than manghusga tayo. Mas mabuti po yung tutulong po tayo kaysa manghusga po tayo. Pangalawa po, isipin po natin, para maiwasan po natin na manghusga, isipin po natin na hindi po tayo Diyos.
Hindi po tayo judge na may karapatan tayong mahusga. Hindi po yun. Isipin po natin, tao lang po tayo. Ako po, marami din po akong kasalanan bilang isang pare. Bilang isang pare po, tao din po ako. Nagkakasala sa isip, sa salita, at sa gawa. So isipin po natin na dahil tao lang po tayo, huwag tayong manghusga sa iba. Tingnan po natin yung sarili natin. Minsan po, naudyok po tayo ng paggawa ng mga masama, ng kasalanan. Hindi din natin minsan hawak or control yung mga bagay-bagay sa buhay natin. Minsan mahirap din po yun. Kasi minsan dahil sa kahirapan, dahil sa mga circumstances sa buhay, naudyok po tayong gumawa ng kasalanan. Pero isipin po natin, tao lang po tayo. Tingnan po natin si Jesus, Diyos po yun. Pero sa Ebanghelyo ngayon, hindi po siya ni isa, hindi po siya nanghusga sa babae. Dito po sa Ebanghelyo, sinabi niya sa mga tao, etong babaeng to, prostitute po siya. Po ba? Nakipag-apid sa ibang tao. Pero sinabi niya lang sa mga tao, pwede kung tayo po mahusga, ano yan, ganyan siya, pokpok yan, ganyan. Marami tayong mga masasabing mga masasamang salita. Pero ang Diyos, nagsabi po siya, sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. Diba ba? Kung sino man sa inyo ang walang kasalanan. At ano po bang nangyari sa next na ano po nangyari sa susunod? Nung sinabi niya yon, at muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis simula sa pinakamatanda. Wala pong nag-dare, wala pong ni isa sa kanila ang pumulot ng bato para hagisan yung babaeng yun. Wala pong bumato sa kanya. Kasi alam po nila ng mga kalalakihan na ito na sila din ay makasalanan. So, ibig sabihin po, tayo din po, pinapaalahanan po tayo sa Ebanghelyong ito na tayo din po ay mga may makasalanan. At huwag po tayong manghusga. Tingnan po natin yung sarili natin. Siguro po umalis sila isa-isang umalis simula sa pinakamatanda. Umalis po sila kasi naisip nila na ako din, may kasalanan din ako. Makasalanan din ako. Kahit sabihin po natin na nagsisinungaling lang ako, eto pumatay. Kahit maliit man po yan o malaki, kasalanan pa rin po yan. Hindi natin ma-justify, siya nga pumatay siya, ako nag-ano lang naman ako, nagsinungaling lang, hindi naman ako. Parehos lang din po yun na may nakasalanan. Kasalanan din po lahat yun. So wag po natin isipin na tayo ay manghusga kasi tayo ay perfect. Hindi po tayo perfecto. Diyos lang po yung perfecto sa mundo. Diyos lang po yung pwedeng manghusga sa atin. And lastly po, kailangan po natin, para maiwasan po natin na hindi manghusga sa kapwa, kailangan po natin na maglagay ng puwang sa ating puso ng may habag at pagmamahal. Kailangan po nandun po yung habag at pagmamahal sa puso natin. Kasi po, saan po ba nagmumula yung pagiging judgmental? Malamang po sa galit, malamang po sa inggit. Di po ba, pagkaaway po natin, kaya po natin manghusga, si ganito sa kapitbahay natin, hindi natin close, di po ba? Kung wala po tayong pagmamahal sa kapwa, wala tayong concern sa kapwa, madali po tayong mag-judge, madali po tayong manghusga. Pero kung may pagmamahal at habag at awa sa ating puso, mahirapan po tayo mag-judge. Kasi iniisip natin, kawawa naman siya. May pinagdadaanan siya sa buhay. Di po ba? Bakit siya ganyan? Before po tayo nag-judge, bago po tayo mag-judge o manghusga sa kapwa, naiisip natin, kasi may pagmamahal, may habag at awa sa ating puso, maisip po natin, bakit kaya ginagawa nito ang mga ganyang bagay? Baka may nagbabagabag sa kanya. Baka kailangan niya ako. Baka kailangan niya lang ng tao sa katabi niya na mailabas lahat ng mga inanain niya sa buhay. So lahat naman po tayo, dumaraan sa sitwasyon na mahirap, dumaraan sa mga pagsubok sa buhay. Pero yun lang po yung Ebanghelyo ngayon na sinabi ni Jesus,
Kasi meron po siyang habag, awa sa kanyang puso. Ang sinabi niya lang sa babae, sa katapusan po ng Ebanghelyo, humayo ka at huwag nang magkasala. Humayo ka at huwag nang magkasala. Hindi yan sinabi ni Jesus na, uy, tigilan mo na yan mga ganyang ginagawa mo. Uy, mamamatay ka o may ganyan, paparusahan kita. Walang sinabi yung Diyos na ganyan. Uy, magpupunta ka sa impyerno pag gumawa ka ng ganito ng ganyan. Ang sinabi niya lang dito sa katapusan ng Ebanghelyo, humayo ka at huwag nang magkasala. Tayo din po, mga kapatid, inaanyayahan po tayo ngayon na huwag manghusga at ang ating gawin po, humayo tayo at huwag nang magkakasalang muli. Yun po yung invitation, yung pag-imbita sa atin ng Diyos sa ngayong araw na ito, na humayo po tayo at huwag nang magkasalang muli. Ang panghuhusga po, kasalanan po yun. So humayo po tayo at huwag nang magkakasala muli. Ganun po yung pagmamahal ng Diyos. Sinabi ata ni Tita Tess kanina nung narinig ko habang nagpo-usap kami ni Tita Ellen, sabi niya, kilalanin niyo yung Diyos na sinasamba niyo. Something like that. Hindi ko sure kung exact sentence yung sinabi niya. Pero ang ganda kasi ng sinabi niya, kilalanin niyo yung Diyos na sinasamba niyo. I'm not sure, Tita, kung tama po yung tama po yung nakuha ko. Pero ang ganda po ng sinabi niya, kilalanin niyo yung Diyos na sinasamba niyo, na pinaniwalaan niyo. Ito yung Diyos na pinaniwalaan natin. Ang sinasabi dito, hindi siya nahusga, rather, nagmahal siya, minahal niya, at sinabi niya lang na humayo ka at huwag nang magkasalang muli. Pag ang Diyos po ay judgmental, ewan ko lang po kung mabubuhay pa tayo ng lahat dito. Pag sinabi ng Diyos, kada magsinungaling ka, mamamatay ka. Kada magsinungaling ka, magkakasakit ka. Kada gagawa ka ng panghusga sa kapwa, magkakasakit ka. Malamang po lahat tayo nagkakasakit na. Malamang po ganun po mangyayari. Pero hindi po yun yung Diyos na pinaniwalaan natin. Hindi yun yung Diyos na sinasamba natin. So lagi po natin kilalanin. Dito po sa Ebanghelyo, sinabi niya lang sa babae, nasaan na sila? Hindi, sinabi niya, hindi rin kita parurusahan. Umayo ka at huwag ka nang magkasalang muli. Ang ganda po ng salita ng Diyos, hindi rin kita paparusahan. Kahit ang Diyos, kahit sabihin niya, may karapatan po siya sigurong bumato. Kasi wala siyang kasalanan eh. Diyos po siya. Pero sabi niya, hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag ka nang magkakasala. Yun lang po yung hinihingi niya sa atin. Araw-araw. It's a challenge. Mahirap po. Malaking pagsubok po minsan yung hindi magkakasala. Pero itry po natin. At kung tayo po ay nagkasala, umangon po tayo. At ulitin po natin, sinabi naman ng Diyos na hindi rin kita pararusahan, humayo ka at huwag nang magkakasala muli. Ganun po yung mapagmahal ang Diyos. Kaya yun po yung isa sa buhay po natin, araw-araw. Humayo po tayo at huwag nang magkakasala muli. Kasi ang Diyos nandyan po, papatawad. May mga bagay po tayo minsan na ma-experience po natin sa buhay, na mahusgahan, at magkakasala. Pero part po yun ng buhay natin. May mga tao talaga na nahuhusga, hayaan na po natin. Pero wag natin silang patulan at wag din po natin husgaan yung ating kapwa. Kasi hindi naman po yung kailangan. Ang kailangan naman ng Diyos sa atin ay humayo tayo, isabuhay po natin yung Ebanghelyo, isabuhay po natin yung pagmamahal ng Diyos, at pilitin natin sa araw-araw nating pamumuhay na wag nang magkakasalang muli. Yun lang naman po yung importante sa buhay. Masaya po ang buhay pag hindi po tayo nakaka-agrabyado sa ibang tao. Masaya po yung buhay kung wala po tayong pagkakasala at lagi po tayo nagmamahal sa kapwa. So, papaunin po natin yan na lagi nating isabuhay araw-araw na ang sabi ni Jesus, yung Jesus, yung Diyos natin, na minahal natin, na patuloy natin kinikilala, na sinabi ni Jesus sa babae, at sinasabi rin niya sa atin na hindi rin kita parurusahan, bagkos humayo ka at huwag nang makakasala. So with that po, maraming salamat. Sana po, baunin po natin yung mga nalalaman po natin dito sa session na ito.
yung Diyos po natin ng pagmamahal. So may God bless you po and always praying for you. Salamat po ang marami. Thank you, Padre. Thank you po. Thank you po. Maraming salamat. So, salta. Welcome po, tita. Father, thank you very Okay. much. In behalf po Salamat sa po. amin dito lahat. Pero hindi pa nag-share yung dalawang seminarista. Gusto namin sige po. kaso binigyan sila ng English kasi hindi sila nakakaintindi masyado ng Tagalog. Kasi galing daw sila ng Cagayan de Oro. So, Cebuano ang salita nila at saka English. So, gusto Okay. namin marinig yung kanilang. Father, pwede mag-blessing ka muna sa amin before ka mag-leave. Sige, magdasal na Kasi lang po may tayo, birthday tita, para... dito. Mayroon pong, Sige, magdasal po. ano po? Pwede tayo magdasal, tita, tapos mag-blessing kung okay lang sa inyo. Po, magdasal. Father, kita mo na. Sige po. Tingnan ko. Siya po yung Tita nag-birthday, Christy. Father. Ano, tita ba? Si, Ako na kali. Si tita Longga. Oo. Hello, Si tita Christy Longga. po ang my birthday, kaya may cake. Kita mo ba, Padre, si Christy? Tita Alam Christy. mo. Tita Christy. Tita. Kamusta? Siya po yung Ganda naman, birthday. tita. At saka si nanay. Oo. Parang 18 years na po, tita. Kaya pagdasal niyo po. Opo, sige. Oo. Opo po. Sige po, dasal na lang tayo. Si Tita Christy yung may ano po ngayon, tita. Yung may birthday. Nasa Tama bahay po ba? niya kami ngayon. Nasa bahay niya kami. Walang katina, Father. Tapos kasi si Tita, lang. Oo, kasi patrician meeting, ang prayer lang dito ay patrician prayer at saka yung ang pagtatapos ay Apostles' Creed po. Kaya pagdasal niyo pa kami, blessing, lalo Opo. yung mga may birthday. special prayer. Tapos tita, taruhin ko lang po, birthday ni Tita Christy ngayon. Opo. Tama po ba? Ay, advance po. Para example, birthday po. Siya naman po, bukas yung Shoni. Yung Shoni. Oo, Shoni po yung pangalan niya. Ano pinili niya? Tao po. Tao. Happy birthday, tita. Si Tita Shoni sa si Tita Christy yung may birthday. Yun po, no? Sama-sama ko sa dasal. Sige po. Isal niyo kami tapos blessing. Sige po. Tapos mag-final blessing po tayo. May blessing po tayo. Ito Pagkatapos. pala yung April 1. Okay na po. Isa sa word, Andre. Pangalan, ano ni Babang? Si Francis. Sige po. Si Brother Francis po, April 1. April 1 April po. 1. Okay. Tatlo sila. Ay, ko lang ang papel na kayo. Badal siyang papel. Si Tita Shoni, si Tita Christy, saka si Brother Francis. Tama po ba? Apo, Father. Opo, sila sige po po. yung tatlo. Shoni. Sige po. Okay na po tayo? Pwede na kasal. Sige, okay na, tita? Okay na. Okay na. Opo. Sige pa. Ilagay po natin ang ating isip at ang ating puso, ang ating kabuuan sa Panginoon at manalangin po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoon namin mapagmahal, Panginoon namin na hindi nanguhusga, Panginoon namin na laging nagpapatawad. Nagpapasalamat po kami ngayon sa araw na ito, sa hapong ito, sa pagtitipon-tipon namin ngayon dito para marinig po ang iyong salita, para po mapakinggan ka at para po makilala ka pa namin ng lubusan. Maraming salamat po sa aming pong mga kapatid dito na nagtitipon-tipon ngayon. Maraming salamat din po sa biyaya ng pagmamahal sa isa't isa, sa biyaya po ng buhay, lalo na po sa buhay ni Tita Christy, ni Tita Shoni at ni Brother Francis. Nawa po'y bigyan niyo po kami lahat ng lakas, ng pagpapala ngayong araw na ito. Bigyan niyo po kami ng inspirasyon. Bigyan niyo po kami ng kagalakan. Iwasan po namin yung mga pagsubok sa buhay, yung mga temptations po sa buhay namin. Katulad po ng babae sa Ebanghelyo, nawa po'y lagi niyo po kaming patawarin sa aming makasalanan. Nawa po'y lagi po kayong nandyan na
tanggapin kami sa aming mga pagkakasala at patawarin sa aming pagkakasala. Biyayaan niyo po lagi ang aming mga birthday celebrants na si Tita Christy, si Tita Shoni at si Brother Francis. Nawa po bigyan niyo po sila ng lakas, bigyan niyo po sila ng biyaya na kailangan nila sa araw-araw, magandang pamumuhay, magandang buhay, magandang kalusugan. At nawa po ibigyan niyo rin po sila ng mga biyaya sa pangangailangan nila. Bigyan niyo rin po yung aming pong mga Legion of Mary members po ng lakas na maipahayag nila yung pagmamahal ng Diyos, yung mabuting balita sa mga areas namin diyan sa Malate, sa aming mga communities diyan sa Malate. At bigyan niyo po kami ng pagpapala lalo na sa mga panahon ito. Ipadala niyo po yung Espiritu Santo para gumabay po sa amin araw-araw upang po kami maging malakas at upang din kami po maipahayag yung pagmamahal ng Diyos sa iba. Ito po ay ipinapanalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain At sumainyo rin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng mga kapangyarihan Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Padre, sa So, God bless you. maraming salamat. Thank you, salamat. Salamat kita. Patayin kita. Thank you. Tita Joy, kamusta po? Kita-kits po tayo sa Mayo. Pauwi na ba Yes yan? po, tita. See you soon. Malapit na. Hello po. Hello. Ingat po. Sige po. God bless po, tita. Salamat po sa pag-imbita. Thank you. Thank you, tita. Thank you very much. Tita Ter, salamat. Sige po. Sige po. Thank you, God bless, tita. Ingat po. Bye-bye. Salamat talaga po. Ay, hindi pa. Saka na lang yung ano. Ha? You want to share sa... Oo, kasi ito hindi Hindi na, pa. hindi na. Share Hindi na while daw we sila. are eating. Okay na. Share the food na lang. Ay, sige, sige. Okay. Alisin mo? And then, and we are going to bless the food? Yes, bless the food. Okay ba ito?